Ngayong araw nga pala ay pumunta kami dito sa airport. Ito nga pala yung araw ng uwi ni Kuya Francis. Sa mga oras nga na ito ay sasalubungin namin siya pero nagparking muna nga kami at medyo delay daw yung flight. Kaya nga dito muna kami nagantay sa parking area at inantay pa nga namin ng mga 1 hour. Nung tumawag na nga si Kuya Francis na nakalapag na daw siya, ay nagantay pa rin kami ng kaunti dito. Maya-maya nga lang ay tumawag na siya na nasa labas na nga daw siya ng airport at pupuntahan na nga namin siya. Dito nga ay excited na nga yung kapatid ko at ang kanyang anak na si Atrun. Dahil matagal-tagal nga rin hindi pa nakauwi si Kuya Francis. Dahil ito ang last na abroad niya ay inabot nga ng 4 years. Kaya nga itong anak niyang si Atrun Ken ay sobrang excited nga at tuwang-tuwa, napapalakpak pa nga yan kanina. At dito na nga kami papunta sa may arrival area. Ang problema nga lang ay sobrang traffic nga. Siksikan nga ang mga sasakyan sa mga oras na ito at kami nga ay nahirapan. Yung mister ko nga ay tungtuwa at natanaw na nga daw niya si Kuya Francis. Ang problema nga lang ay hindi nga kami makausad at sobrang traffic. Panditong manloloko. Sabi ko na nga ba eh. Pabilisan mo ako na lang makunang magyakap. Patawagan Ay, video. Halika na. Samahan kita. Hawakan kita dali. Oo. Okay. Gusto mo ako? Tara! Lin! Excited! Kung makikita nyo nga ang saya ng aking pamangkin na si Atrun Ken, napapatalon pa nga sa sobrang tuwa. Dito nga ay tawa kami ng tawa sa aking mister. At mas kinikilig pa nga siya at sobrang tuwa nung nakita si Kuya Francis. Nauna na nga akong sumakay dito sa may likuran at dahil sobrang traffic nga, nagmamadali nga kaming sumakay sa mga oras na ito. Dali, tubig. Nung umaandar na nga yung sasakyan ay pinalipat nga ako ng mister ko sa tabi niya at mahirap daw sa likod, baka daw mahilo ako. Ito nga ang pamangking ko ay dahil ngayon nga lang sila nagkita ng kanyang daddy, panay na nga ang kwento. Talaga nga namang hindi na uubusan ng kwento habang nasa biyahe kami. Saan ba natin pa uwi? Sabra. Nakatulog Boss, na saan ako. dahil natin pa uwi? Magbukawi tayo? May daanan tayo sa gate sa ano? Kasi. Ganun na piso. Medyo na traffic na nga kami sa mga oras na ito kaya nga gutom na ang lahat. Ang sabi nga ni Kuya Francis ay kakain muna nga daw kami mamaya sa daanan. May search nga daw siyang kainan at pupuntahan nga namin. Hindi nga lang namin alam kung saan nga bang lugar ito. Huli ka! Nagbibidyo ka! Huli ka! Oh my God! Surrounded by couples all the time. We should protect Isang akin na. the sun. Ay pinignan ninyo manasik ka na nga balik mahami no wanna find my room so scared you're gone love is running more I can't see cause I'm so stupid nothing in a stupid Ay, kinakanta on ko. the way you pretty so down. Gagawin na. O diba sa sobrang tuwa nga nitong pamangking ko ay napapakanta pa nga. Habang nasa biyahe nga kami ay wala ngang tigil sa pagkanta kong si Atrun Ken. At dito nga ay nakarating na rin kami sa kainan na sinasabi ni Kuya Francis. Lumihan pala ang hinahanap niya. Yung lomi nga na hinahanap ni Kuya Francis ay wala nga pala dito. At pares nga lang daw ang available dito. Kaya nga no choice na kami, kaya nga pares talaga ang kinain namin dito. Sila lang pala ang kumain ng pares. Dahil hindi nga ako mahilig sa mga ganyang pagkain. Ang in-order ko nga dito ay sisig para maiba naman yung sa akin. Hindi pala iba dahil yun lagi ang kinakain ko sa mga kainan, charis. Hanggang ngayon nga ay sobrang saya pa rin itong si Atrun Ken dahil nga kasama na niya yung daddy niya. Habang niluluto pa nga yung aming mga order ay binigyan na nga kami ng mainit na sabaw. Sobrang tuwang-tuwa ako nga at nakahigop nga ako ng mainit na sabaw. Dahil ginutom nga talaga ako sa biyahe.
Okay lang sana kung hindi traffic, mas mabilis sana kami kaso medyo na traffic nga kami. At eto na nga, isinerve na nga ang aming mga pagkain. Sa wakas nga ay makakakain na rin kami. Bago nga kumain itong mister ko ay aatak muna nga daw siya. Hindi nga pwedeng hindi siya makakalaro ng COC. Nagsisisi nga ako kung bakit tinuruan ko pang maglaro ng COC tong mister ko. Dapat pala ay hindi ko na nga lang tinuruan. Nung natuto nga ay grabe, sobrang addict na nga sa paglalaro ng COC. Nakauwi na nga kami sa bahay sa mga oras na ito. Pag uwi nga namin, ginamit na nga agad ni Atron Ken ang pasalubong ng kanyang daddy. Pinasalubungan nga siya ng color pencil at ginagamit nga niya sa pagdodrawing ng mga Roblox. Paborito nga nito ang Roblox kahit nga sa panonood at paglalaro sa cellphone. Tignan nyo nga, pati pa naman sa pagdodrawing, Roblox pa rin. Busy na nga siya sa pagdodrawing nitong Roblox niya. Talaga nga namang napakahusay magdrawing nitong si Atron. Tignan nyo naman guys, kuhang-kuha talaga yung mga Roblox. Diba? Ang ganda nga nung color pencil na regalo sa kanya ng daddy niya. Kaya nga sobrang excited niya agad gamitin. May pagkahilig din kasi sa pagdodrawing itong batang to, kaya yun ang nireregalo sa kanya ng daddy. At syempre, hindi mawawala ang tagayan. Yun lang guys. Maraming salamat.